Taga saan po kayo, Sir Joseph? Taytay Rizal. Napansin ko po sa inyo, modified yung motor na gamit nyo. 3 gulong. Yan po ba ay araw-araw nyong ginagamit, sir? Yes sir, pasok sa trabaho at saka pag-uwi. So, kayo po ay person with disability. Yes sir. Pwede po bang matanong, sir, kung ilang taon na po kayong... Ako ay nasa 47 years old. Ako po ay isang polio victim. polio? So, 2 years old ako nung natamaan ng polio. So, hindi ko naranasan, hindi ko na namalayan na naglalakad pa daw ako dati. Hindi nyo na po maalala? Hindi na. Paano naman po kayo nahilig sa pagmumotor? Trabaho at saka, pag nagmotor kami, lalo na akong PWD, may mga kilala rin ako, parang lumalabas yung namin, pagiging independente. Parang freedom. Mas masaya kami kasi dati nga mayroon naman akong shop dati, nagkaroon ako ng sasakyan. Mas mahirap ang sasakyan sa kagaya namin na 4 wheels kasi mahirap magparada. Kung malayo, mahirapan kaming magsaklay. So, samantalang pag itong motor, makikiusap ka lang, pwede mo nang iparada kahit saan. At saka dito ko naranasan yung freedom, parang normal lang ako na tao. Parang hindi nyo po nararamdaman na kayo po ay person with disability? Yes sir, lalo na pag nakasakay ng motor. Motorsiklo. So iba po yung enjoyment pagka nakasakay po kayo sa motor. Talagang malaking kaibahan. Okay. Ilang taon na ba kayong nagmomotor? Mahigit na 10 years, pero mga 3 years pa lang akong gumagamit nitong ganitong klaseng trike. Ang ginagamit ko yung may sidecar. Ang problema naman doon, pag traffic, talagang tingga rin ako. Kaya ang biyahe ko inaabot ng 2 hours dati, ngayon kakayanin na lang ng mga 45 minutes dahil makasingit tayo. Yung 3 gulong po ba, yun yung typical na tricycle? May sidecar, parang sidecar na di padjak. Yun yung gamit ko dati. Tapos motor lang siya. Pero di cambio po. Di cambio. Yung semi-automatic. Pero modified na po siya, yung cambio niya. Nandito, nakaganyan lang. Yan po, nabanggit nyo, 3 taon na po yung gamit. Ito, nasa 3 taon. So, Honda Beat. So, mas matipid po yan kasi 110 lang, di ba po? Yun na nga, matipid nga. Paano po ba ang naging setup nyo dyan? Ganito, may nakita na kasi rin akong mga PWD na gumagamit ng ganito. So, ang problema, napakamahal magpa-modify. Kasi inaabot tayo ng sa mga 60 yung ako dati. Nasa 60 yung modification. Hanggat sa nakahanap ako ng mga kaibigan din na may kapansanan, na may shop. So, yun doon nabuo yung itong konsepto na to. So, PWD din ang kami lang nagtulong-tulong Para mabuo. Pagbubuo. So, lahat-lahat nagastos ko lang nasa mga kulang-kulang 30,000. Hindi po kayo nag-try mag-electric bike na 3-wheel? Meron akong electric bike. Kaso sa layo ng trabaho ko, hindi talaga kaya. Dahil nasa 30 kilometers ang araw-araw kong binabagtas. So hindi kinakaya yung charger? Hindi kinakaya. Nasubukan ko na. 2 beses akong tinirik itong kalsada na to. Layo niyan. Buti na lang may Layo. rescue ko at saka mga PWD automatic na non-proof. Non-pro. So nagkaroon ako ng lisensya siguro nasa mga 18 years na siguro. Tapos po, may ID rin po kayo ng PWD. Meron. Ang benepisyo noon, kung ano ang benepisyo ng senior, ganon din ang PWD. So wala lang yung monthly allowance galing sa gobyerno. Yun yung wala. Sa buhay, kailangan ng tiyaga, no? Talaga. Kasi galing ako sa isang isla. Isla ko ng Leyte sa Limasawa Island. Ako yung unang PWD na nakasaklay, nakagraduate sa amin. Pagpunta ko sa college sa mainland, wala kang kamag-anak, ikaw lahat, ako lahat.
laba, ako luto. Lahat kung anong ano. Ang kasama ko mga hindi PWD. Nakop ko yun dahil sinanay talaga ako ng magulang ko na ano, ako na maglabas sarili ko. Pinapasaing ako nung kabataan pa ako. Minsan umiiyak ako, bakit yung mga kapatid ko wala namang kapansanan, bakit ako pa yung paboritong utusan sa bahay. So doon ko na, nung malaki na ako, sinabi ng tatay ko, kasi kung mawala na kami, paano ka na? Kaya nagpasalamat ako, kahit ilang beses kong iniyakan yan, bakit ako ang paboritong utusan, kaya hindi na ako nahirapan sa buhay, pagkarira, sa takbo ng buhay. Napansin ko po, naka-helmet kayo, Aha. naka-gloves. Talaga pong ganyan po ang way ng pagmumotor nyo, yung practice nyo. Maingat po talaga. Ganito talaga dahil lalo na't kahit trike to, pero mas prone kami kasi hindi makatukod yung paa namin. Kunting ano lang, baka naman madisgrasya ka, at least meron kang protection dahil kahit may kapansanan, mahal pa rin ang buhay namin. Opo. At saka masaya ko sa buhay ko ngayon. Laban lang sa buhay. Unti-untiin natin ang laban ng buhay kung anong kaya natin. Kasi alam ko kung may kulang, mayroon tayong pwedeng gawin eh. Didiskarte tayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Salamat po, Sir Joseph, sa maikling oras. Sana mapanood ng iba at magbigay po ng magandang mensahe.